Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion reaction itong post ni Unofficial Ronald Bato de la Rosa Solid Supporters. Marcos balak gawing mayaman ang bansang Pilipinas. Naniniwala si Jose Claire Castro na sa pamamagitan ng mga programa ni Pangulong Marcos Jr. ay mapapayaman ng kasalukuyang administrasyon ang Pilipinas. Ito ang payag ni Castro. Ang gagawin ng pamahalaan ay lalong palalakasin ang macroeconomic foundation at ipagpapatuloy ang reforma sa edukasyon, infrastruktura at innovation at digitalization, ani Castro. Okay. May nabasa rin ako na post ng DWR Abante. Marcos admin, payayamanin ang Pilipinas. Wow, ang gandang pakinggan. Okay. Itong sinasabi nilang payayamanin ang Pilipinas, batay ito sa World Bank report na ang Pilipinas muntik nang nakaabot sa classification na upper middle income class country. Nagkulang lang ang Pilipinas ng $26 para maabot yung classification na upper middle income. Ibig sabihin, medyo mayaman na, upper middle income. Sa World Bank report, ang Pilipinas, ang kanyang gross national income per capita is $4,470. Ang gross national income po, ito yung total amount of money earned by its residents inside and outside its borders. So yung kinita ng mga Pilipino dito sa loob ng bansa, and then kinita ng mga OFWs, negosyante outside ng bansa, tinotal. Tapos dinivide dahil per capita eh. So lumalabas ang per capita per family, ito ang record sa World Bank. Per family Pilipino kumita ng $4,400 ito ha. $4,470 sa buong taon. Now, ito ang alam ko ha, gross national po. So, yung $4,470, yun ang average income ng every Filipino family last year, 2024. Kaya kung i-multiply mo lang yan into pesos, times 57 pesos, ang income ng bawat Pilipino is 254,790. Or per month yan, mapunta ng 21,000 per month. That was last year. So, kulang lang ng $26 para aangat na tayo upper middle income. Ang classification ng upper middle income is $4,496. Kaya, tuwan-tuwa ang administrasyon. We are doing fine. Kaya very confident ang Pangulo ngayon na nagtratrabaho ko ng gusto. Yan, umaangat na. Yumayaman ng Pilipinas. Kasi nga, World Bank report na ito eh. So, we cannot question dahil World Bank. But ito ang tanong. Ang Pilipinas, yung distribution of wealth, napakalakas ng agwat. Merong mga mayayaman, yan, mayaman yan. Meron ding mahihirap. Alin ang mas marami? Yung mayayaman o yung mahihirap? To me, mas marami yung mahihirap. Yung 21,000 per month, pwede yan sa mga nagtratrabaho. Yung mga empleyado sa gobyerno, OFWs, pa, mga mayors, congressmen, senators, basta nakatrabaho sa gobyerno, mga OFWs, yan. Maka-income sila ng 21,000 per month. Kaya lang kakaunti man sila. Ano yung mas marami?
yung nasa laylayan. Yung mga ordinaryong trabahante. Yung mga magsasaka. So, paano mo sabing mayaman ang Pilipinas kung kokonti naman yung mayaman? Mayroong research na ang Pilipinas mayroong 12,800 na dollar millionaires. Milyonaryo pa in terms of dollars. Ang dami sa Pilipinas. Pangatlo sa buong mundo, ang pinakamaraming dollar millionaires, US. Sunod, China. Pangatlo ang Pilipinas, dollar millionaires. Ganon po ang society nating Pilipinas. Yung mayaman, grabing yaman, yung mga mayaman, kasama na dyan yung mga elected officials, yaman sila ng yaman, habang naiwang pobre ang mas maraming Pilipino. Yung mga tinutulungan nating Talaandig tribe sa Bukidnon, magkano lang ang income nila? Kung paid labor sila, yung suhulan sila, 200 pesos per day, yun ang sweldo nila. Kahit araw-araw pa silang magtrabaho, that is only 6,000 per month. Yun lang ang income ng karamihan. Maswerte na yung magkaroon ng income ng 10,000. And I believe, mas marami ang Pilipino na ang income maliit. Kaya nga, sa survey ng SWS, dumarami yung bilang ng pamilyang Pilipino who rated themselves poor. Dumarami sa survey ng SWS ang mga Pilipino na naka-experience ng gutom. Involuntary hunger. Yun ang katotohanan. So, it's good na yumayaman ng Pilipinas. Kaya lang, dapat sana inclusive. Kumusta ang mga farmers ngayon? Luging-lugi, farmers. Dahil yung presyo ng kanilang palay, nasa 7 to 12 pesos na lang per kilo ng wet palay. Umaaray na ang farmers. Yun ba? Payayamanin ng Pilipinas? Siguro. Mayaman sa utang. Mayaman yung nasa Malacanang, mayaman yung nasa Senado, mayaman yung mga congressman, mayors, mayaman. Kailan tanungin nyo yung ordinaryong Pilipino, yayaman ba sila sa administrasyong ito? Sana nga, mapayaman nyo ang Pilipinas.